Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra good news, Jeremiah Gray is back. Justin Brownlee trending sa Indonesia, questionable ang kontrata, ibigay na lang daw sa Pelita Jaya ang kampyonato. Ito nga si Justin Brownlee mga chong, ay official nang maglalaro para sa Pelita Jaya sa paparating na playoffs. Ang magiging debut game nga ni Justin Brownlee ay sa darating na March 23. Huling laro nga yan ng kanyang kupunan sa elimination round bago sila pumasok ng playoffs. Pero trending nga itong si Justin Brownlee sa Indonesia, ngayong maglalaro ito sa kanilang liga at hindi nga basta-basta ang kupunan na lalaruan ni Justin Brownlee na Pelita Jaya Basketball dahil loaded na loaded nga sa star player ang kanilang kupunan. Napakaraming foreign player gaya na lang ni Thomas Robinson, KJ McDaniels, sasamahan pa ng star player ng Indonesia national team na si Brandon Jawato, kanilang naturalized player na si Anthony Bean. Kaya naman, sa pagkakadagdag nitong si Justin Brownlee sa Pelita Jaya basketball lineup ay maraming Indonesian basketball fans ang nagsasabi na masyado na daw overpower ang Pelita Jaya dahil sa pagkakadagdag nitong si Justin Brownlee. May mga nagsasabi pang Indonesia fans na kung hindi magcha-champion ang Pelita Jaya ay kalokohan na dahil sa sobrang lakas ng lineup. Meron pang nagsasabi na sure championship na ang Pelita Jaya dahil nadagdagan ng championship player na si Justin Brownlee. Ibigay na nga lang daw ang kampyonato at meron pang ang tumatawag ng basketball god kay Justin Brownlee. Kung may pumupuri kay Justin Brownlee sa paglalaro sa Pelita Jaya, ay meron namang mga nagsasabi na nag-downgrade daw si Justin Brownlee. May nagsasabi pa na lahat ng rules ay violate ng Pelita Jaya para lang mag-champion dahil napakarami na nga nilang foreign import. Una si KJ McDaniels, Thomas Robinson, nadagdagan pa ni Justin Brownlee. Sa ngayon nga mga chong ay questionable ang kontratang nakuha nitong si Justin Brownlee sa Pelita Jaya Basketball dahil maraming Indonesian fans ang nagsasabi na violate na daw ng Pelita Jaya yung kanilang salary cap dahil napakarami ng foreign import sa kanilang kupunan. At hindi nga sila naniniwala na mababa lang yung sahod ng mga foreign import ng Pelita Jaya. Ayon naman sa ating mga trusted source ay mayroong two-way contract itong si Justin Brownlee sa Pelita Jaya. Una ay ang kanyang kontrata sa Indonesia Basketball League. Pangalawa ay irerepresenta niya ang Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia Qualifiers sa darating na April 3 to 7 na gaganapin sa Mongolia. At yan nga ang dahilan kung bakit trending ngayon itong si Justin Brownlee sa Indonesia. Dahil marami nga ang nagulat na sa Indonesia ito maglalaro. At the same time ay naging controversial ang salary cap ng Pelita Jaya dahil sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee. Para sa akin mga chong ay naniniwala ko na hindi importante para kay Justin Brownlee kung magkano yung kontratang nakuha niya sa Pelita Jaya. Dahil ang pinaka-main goal nga kung bakit siya dyan maglalaro ay para mapanatiling kondisyon ang kanyang laro at maging ready sa paparating na Olympic qualifying tournament para irepresenta ang Gilas Pilipinas at para na rin makapaghanda next season para naman sa Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra good news, Jeremiah Gray is back. Ito nga si Jeremiah Gray mga chong ay tinamaan ng kanyang pangalawang ACL injury
last year. At 8 buwan na nga ang nakakalipas simula nang mag-recover ito sa nasabing injury. At ang magandang balita nga mga chong ay sumasabay na itong si Jeremiah Gray sa team practice ng Barangay Ginebra. Spotted nga ito sa practice na nagpapakondisyon at nagshooting. Isang magandang sign nga yan para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Lalo na ngayon na nakafocus nga sila sa pag-i-improve ng kanilang outside shooting. At malaki nga ang maitutulong nitong si Jeremiah Gray pagdating sa 3-point area. Ayon nga sa mga source ay tapos na ang recovery period nitong si Jeremiah Gray. Pero wala pa nga rin daw kasiguraduhan kung kailan ito makakabalik sa paglalaro. Pero may chance daw na makahabol itong si Jeremiah Gray sa kalagitnaan ng All-Filipino Conference. Yan ay kung kakailanganin na talaga siya ni Coach Tim Cone. Pero mas malaki nga ang tsansa na next season na natin makikita itong si Jeremiah Gray kasabay ng pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang kupunan. Sa ngayon ay hindi na nga natin nakikitaan na may iniindang injury itong si Jeremiah Gray. Pero ang kinakailangan na nga lang niyang gawin ay ipagpag ang kalawang sa kanyang katawan dahil 8 buwan nga siyang nabakante sa basketball dahil kinailangan niyang mag-recover sa kanyang ACL injury. At yan nga ang tinatrabaho ngayon ni Jeremiah Gray sa practice ng Barangay Ginebra. At kung may babalik ni Gray ang kanyang rhythm sa paglalaro, ay possible talaga na makahabol siya ngayong All-Filipino Conference.